What up mga solid subscribers, no? So ngayon manood po tayo nitong updates po regarding po sa ating mahaliman, no? So syempre, ang isa pong papanoorin natin is si I Am Pop Price, no? Shoutout po kay I Am Pop Price. Lahat po na papanoorin natin content po niya, and siya po yung nag-release nito and nag-edit lahat, no? So hiramin po natin yung videos niya and all credits po lahat sa kanya to, no? So subscribe kayo kay I Am Pop Price. Isa po yun sa mga solid supporter po ng ating mahalima, and syempre isa rin siya sa mga solid supporter po ng ating P-Pop group, no? So ayun lang guys, ayaw ko na patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. B19 is arguably one of the most talented and versatile P-pop group of their generation. This, of course, doesn't only apply to them as a group, but also as an individual artists. Out of 5 members, 4 members have already released their own solo singles, which easily reflects their individual artistry. And these raises the question on when will SB19 Stel release his own solo single. Ang dami nag-aantay talaga kay Stel kung kailan siya mag-release guys ng solo song niya talaga, as in, no. Ang dami isa ka rin ako sa naghihintay sa kanya, no. Ewan ko kung anong balak ni Stel regarding dyan, pero I think siya talaga yung pinakahuli, no. Bad trip to si Stel, ba't ang tagal mo mag-release, Stel? In a recent interview at Billboard Philippines event, media person also asked the same question to SB19 Stel. With no official confirmation yet, he just hinted that he and his group members are working on their solo projects as they are set to end their Pagtatag World Tour with a 2-night concert in May. Oh, yung Although 18-19, no? SB19 Stel did not specify what these solo projects are. It is something to look forward, especially for their fans who's been waiting patiently Nako, for Stel. ang maangas nito, baka yung pinakaunang kanta ni Stel na solo, i-perform niya rin sa sa concert nila, mukhang maayos yan, mukhang okay. Guys, mayroon silang concert 18-19 na, and sad to say, hindi tayo makapunta dyan guys, no, dahil po, yun po yung mismong mismong outing po namin, company outing po namin yun. Di po ako makakatid dun, so to say, no, guys, no? So isa po kasi ako sa organizer and committee that time, no, sa aming company, no, kaya ayun lang, nakakalungkot lang guys na hindi tayo makakapunta dyan, as in, sayang. To have his first solo single. And speaking of confirmation, Stel made a confirmation during their Aurora Music Festival performance that he and Beanie Joanna are friends and have a good relationship with each other. Ayun, sinabi niya yung wallet something, ay yung phone yata, phone. Nakakaligtaan po. Huwag na po kayong gamit na hindi sa inyo. Pag-iiwala lang po sa lost and found po. Dahil may isa pong kaibigan, nandito yung pinsan niya, si Tyrone Escaler, yung phone niya nakawala. So kung may nakinuha yung cellphone, nakilini na wallpaper, and merong dito, stock sa likod, red stock, pakita na po sa lost and found. Hey, ano po yun? Sa tropa ko po yun. Ito na yung contact sa inyo. Si Joanna, Beanie Joanna. It's reassuring to observe the camaraderie among P-pop idols off camera, where they regard each other as family rather than competitors. So yan guys, no, nakita nyo yung connection guys, na like si Stel, Joanna, magkaibigan. Tapos bakit po hindi ko sinasabi lahat, bakit po merong mga tao na pilit pong pinag-aaway or merong mga fan wars na nangyayari, no? Bakit po may mga ganun, no? Nakakalungkot lang na may mga ganun nangyayari po sa ating community, no? Yun nga, actually yung sa YouTube community guys, kung makikita nyo, nag-post lang ako ng regarding po sa Beanie, and ayun, no, may nag-comment po dun na mas malakas pa rin daw ang blank na to. Banggitin ko na, syempre mas malakas pa rin daw SB19. I'm very sure guys na supporter siya ng SB19, pero hindi siya kasi wala sa pangalan niya, wala nakalagay na fandom, which is yung 18, no. I think lang siya, supporter siya, no, pero buti lang hindi niya ginamit yung pangalan ng 18 kasi masira po yung pangalan ng 18 talaga, no. Nakaka-dismaya lang, buti lang hindi niya ginamit kasi I'm pretty sure ang 18 ay hindi po ng mga ganong klaseng bagay. Napakabait po talaga ng mga 18 talaga, as in. Kaya sobrang natin yan, sobrang treasure ng ating mahalima ang 18 po talaga, as in. Nakakalungkot lang guys, bakit may mga ganong klaseng mga and ewan ko ba, basta ako hindi ko na lang siya pinansin, no? Hindi na ako pinalaki pa mismo yung issue, no? Parang ganun lang, hindi ko na siya nireplyan or what, no? Ayan, yun na siya. So ito, meron pa isa guys.
Pop group with millions of followers recently sung a small portion of SB19 hit song Mappa during their concert at the Mall of Asia Arena. Ganda ng tugtog ay Pipa Price. Ay, Papa Price. Wow! Kinakanta niya yung mapa, guys! Eh. Galing niya. Thank you. Kala ko tutuloy niya eh. Ready Your Wallet as SB19 have officially announced the ticket prices for their upcoming Pug to Tag finale concert. Ticket prices ranging from 1,200 pesos for Gen Ad to 7,500 for VIP seated with sound check. 1,200 sa Gen Ad, oh. Tapos yung VIP 7.5. Not bad, guys. Mura na yan. Maniwala kayo sa akin. Tickets will be available starting on April 14th, Sunday. While the group haven't announced yet of their comeback, some fans are speculating that this concert will be the end of the Pug to Tag era as it was titled as Finale, which means that on or after the concert, SB19 might do a big surprise announcement of their new comeback, which was already revealed before that there will be 3 albums, which is part of their trilogy. Damn, di na ka makapaghintay dun, guys, no? So, pagtatag finale, that indicates, guys, na talagang yung mga hindi naman sasabi ko hindi nila kantahin. Actually, kinakanta pa rin nga nila yung mga kanta nila, no? Like yung Go Up, bigla nilang kinakanta sa mga concerts nila, no? Hindi naman. Pero alam mo yun, yung like yung ano nila mismo, yung basta yung pagtatag mismo, guys, no? Parang matapos na yung era niya, no? Mag-move naman sila sa bagong era naman, guys, no? Kasi alam niyo naman, napaka-solid ng pagtatag era na yan, guys, no? Kaya tawag ko siyang era kasi, ano eh, parang sa akin, mas gusto ko yung panahon na yan. Parang ayun yung panahon nila mismo, no? Yung pagtatag era, no? Para sa akin. And para magkaroon naman tayo ng fresh start sa ating Mahalima, no? So, nakaka-excite at the same time kasi makakita naman tayo ng bagong ihahain ng ating Mahalima, no? And I think, guys, kayo rin na-excite. I think na-excite din kayo sa kung ano man ang mangyayari, no? And I'm pretty sure naman, guys, na susuportahan natin yan, guys, kung ano mang i-release na ating Mahalima. Kasi, guys, eto sabihin ko sa inyo, lahat po ng nare-release ng ating Mahalimang kanta, wala po talagang tapon, wala pong tapon doon, guys, as in, walang tapon. And sila po talaga yung klase ng P-pop groups na talaga pinag-iisipan maigi yung i-release nila, pinag-iisipan nila maigi pa yung mga dance steps nila, as in, no? Yan, sobrang solid, guys. Quality po talaga pag nag-release ng ating Mahalima, no? Kaya suportahan natin, guys, yung ating Mahalima, no? And yung suporta natin, like yung tickets, I think, hindi ko naman sinasabi sa bulsa nila napupunta yan, guys. Kasi, actually, meron talaga, guys, napupunta. Pero, guys, binibigay naman po talaga nila yung yung worth, no? Like, pag nag-release sila ng music video, damn, sobrang solid, guys, no? As in, alam mo yun, hindi naman napupunta sa wala yung mga suporta na sa ating Mahalima, na like, may bili tayo ng merch nila, hindi napupunta sa wala kasi binibigay rin nila ng 100% ng sobrang ganda, no? Ang exchange sa atin, no? Sobrang solid, no? And ayun lang, supportan lang natin yung ating mga P-pop groups, no? And our P-pop Kings, SB19, no? Sila talaga yung yung para nasa sa ngayon, sila po talaga yung parang kumbaga foundation po talaga ng ating P-pop groups, no? Sila nagsimula kasi talaga para sa akin, sila nagsimula ng ganyang klaseng tunog sa ating bansa pagdating sa sa OPM, hindi, sa pop music talaga as in ng ating Mahalima. And international awards, yung dominate nila. Ayan, ating Mahalima, so proud of you. Lahat kami ng sumusuporta sa inyo, sobrang proud sa inyo. Kaya I'm hoping po pagkatapos po nitong pagtatag-ira na to, marami naman tayong abangan sa ating Mahalima. Mas lalo naman tayong may excite every morning, gigising tayo like ano ba ang mga bago sa ating Mahalima, no? Yung gusto ko mangyari ulit. Ngayon medyo tahimik sila, pero I think talaga meron sila niluluto talagang something na para sa ating mga fans na. Let's go, guys. Yan lang, this is Point of It signing out. Peace, let's G.